Hi! Hello mga ka-DIY! Isang pinagpalang araw o gabi sa inyo lahat mga ka-DIY. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay i-share ko po sa inyo kung paano ba palitan ang blade ng planer at gawing pantay ang kain nito. Gusto niyo malaman? Tara, panoorin nyo ang video ito. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell button para updated po kayo kapag meron tayong bagong upload. Ayan, ito po yung planer ko. At papalitan ko po ito ng bagong blade. Ayan. Mapurol na po kasi itong lumang nakakabit sa kanya. Kailangan ng hasain. First time ko pa pong palitan ng blade ito. Simulan nang nabili ko itong planer na to. Tanggalin ko muna itong mga tornilyo niya. Niluwagan ko na po ito kanina para hindi na po hahaba ang video natin. Ito. Tanggalin ko po ito kabilaan. Mas maganda pag may close range tayo. Hindi tayo mahirapan sa pagtanggal. Kagaya sa nakikita nyo. Ito, close range po itong ginagamit ko. Ayan. At ngayon, dito naman sa kabila yung tatanggalin ko. Maluwag na po lahat ito. Ginamitan ko to ng ratchet type. Ito pong close range ko ay ratchet type po ito. Kanina ginamit ko yung ratchet type. Ngayon hindi na kasi maluwag na yan. Para hindi na tayo matagalan. Ayan. Ayan mga ka-DIY. Ito po yung luma. Malaki na po yung diferensya niya dito sa bago. Kasi maliit na po siya. Ilang hasa na po yung naranasan niya kasi. Pero hindi ko to itatapon mga ka-DIY kasi po gagamitin ko ito pang unang kiskis sa kahoy. Kasi itong kahoy po ang ginagamit ko ay nagamit din namin sa construction. Marami po itong simento na kumakapit. Kaya kailangan ko talaga yung luma pang unang kiskis. Ganito po lagay ng blade mga ka-DIY. Ayan. Ganyan lang ang tamang pag-plaster niya. Ayan. At saka ilagay natin yung lock. Ayan. Yung parang pang-ipit sa kanya. Ayan. At ito, lalagyan ko muna ng dalawang tornilyo kabilaan. Para hindi ako mahirapan mag-adjust. Kasi i-adjust natin to mamaya. Kailangan ng tamang adjust dito mga ka-DIY. Para magiging pantay ang kain niya. Kapag ano na natin, magpi-planer na tayo. Kailangan pantay yung kain para makuha natin yung eskwala. Ayan. Napaka-importante kasi mga ka-DIY na eskwalado po yung kahoy natin. Mahirapan po tayo pag hindi eskwalado yung kahoy natin. Kaya i-adjust natin to para pantay siya. At makukuha natin ang tamang eskwala. Ayan. Ganito lang mag-adjust mga ka-DIY. Itapat ang eskwala at saka gagalaw-galawin natin. Kapag tatama siya dyan sa eskwala yung blade niya, ayan, dapat tatama siya dyan. Ayan. Kailangan tamaan niya yung eskwala pero hindi po aangat yung eskwala. Alam niyo po ba yung eskwala na sinasabi ko? Sa English, yun po ay L-square na tinatawag. L-square. L-square ba? Ayan. Koreksyonan nyo na lang po kung hindi yun tama. Ayan. Ganyan lang, patayuin lang yung eskwala at saka galaw-galawin yung blade. Ayan. Ayan. Hirap na po ako dito mag-video mag-isa mga ka-DIY. Kaya tatawagin ko muna yung kasama ko. Ayan. Para makita nyo talaga, i-focus natin. Ayan. Dito na po yung nagbibideo mga ka-DIY. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Ito po, patayuin natin ang eskwala at saka galaw-galawin. Ayan. Kailangan sasayad siya sa eskwala pero hindi aangat yung eskwala. Sasayad lang talaga siya pero hindi angat yan.
para pantay po ang kain. Para ang resulta ay patag na patag po yung kahoy na ating ipi-planer. Ayan. I-adjust lang po natin. Ayan. Kapag hindi pantay, i-adjust lang po natin. Kailangan talaga pantay talaga. Mahihirapan po kasi tayo pag hindi natin makuha yung squareness ng kahoy natin. Kasi po, kapag mag-joint na po kasi tayo, ay magkakaroon po siya ng gap. Ayan, kahit na 1/8 lang yan na gap, ay pangit na po yan tingnan sa joint. Kailangan na natin magmasilya. Habang pwede nating maiwasan yan, iwasan natin. Para alis na po yung ating trabaho. So, kailangan palubugin natin. Palubugin natin ng konti. Ganyan na siya mag-adjust para hindi pantay yung kain niya. Yan. Palubugin natin yan. Mama pa rin. Kunting pang palubog pa. Ayan na. Okay. Double check natin dito. Kabila. Sobrahan dito. Kaya pabalikin natin. Balikin natin. Balik. Yan. Okay. Check natin ulit. Ayan. Okay na yan. Dito sa kabila. Lubog ng konti dito kasi dito sobrahan. Pa rin. Ayan, pag ayos na, higpitan na natin. Ayan, okay na yan. Kaya higpitan na natin itong dalawa. Lagay na natin itong isa. Final na to. Ayan. Parang lang. Pantay na itong niya. Kain ito. Pantay na. Ayan. Final ko na ang higpit ito. Okay na. Ngayon subukan natin. Ipakita ko sa inyo gaano ka-epektibo yung ginawa natin. At ngayon, i-check ko po mga ka-DIY, ipatong ko po itong tubular at silipin ko kung meron bang gap in between sa tubular at saka sa kahoy. Kasi po itong tubular ay diretso po ito. Ayan. Patag na patag po yan mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po talaga sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo mga ka-DIY, pa-like naman po. At mag-iwan na rin kayo ng komento dyan kung anong masasabi nyo. Maraming salamat po talaga mga ka-DIY sa inyong walang sawang pag-support sa aking munting channel. Ayan. Bye-bye!